Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 13, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may ano to? Birdland Place condominium sa may Eisenhower Street, Green Hills, San Juan. At dadalhin po natin yan sa may 3 Central Tower, sa may Valero Street, Salcedo Village, Bel Air, Makati po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. At samantala manood tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan para malaman kung ba ito sa mga naunang dokumento at sa mga bahayag ng mga testigo kaugnay sa investigasyon kontra sa manumalyang flood control projects. Dating DPWH Bulacan 1st District Representative Engineer Henry Alcantara provisionally admitted na po siya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Kaugnay pa rin niya sa investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa DOJ, para maging ganap na bahagi ng Witness Protection Program itong si Alcantara, kailangan niya munang ibalik ang balansing 200 million pesos sa gobyerno. Matatandaan nagsauli na ng 110 million pesos sa DOJ si Alcantara nitong Nobyembre bilang bahagi ng tinatawag na restitution. Una na pong sinabi ng DOJ na ang restitution o yung pagsasauli ng pera na nakuha sa tiwaling paraan ay isa sa mga kailangan gawin ng mga akusado sa flood control scandal para mapasama sila sa Witness Protection Program. Dating Quezon City Mayor Herbert Bautista inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong katiwalian kaugnayan sa pagpirma sa disbursement voucher na nagkakalaga ng 25.34 billion pesos para sa Signet Energy. Yan ay kahit bigo ang nasabing kumpanya na tuparin ang kontrata kaugnay sa solar power sa Quezon City Civic Center na meron dapat net metering sa Meralco. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division na bigo ang prosekusyon na patunayan guilty beyond reasonable doubt si Bautista sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inatula naman guilty ang kasabot niya na si Aldrin Cunha, ang dating City Administrator ng Quezon City na pinatawa ng parusang 6 hanggang 8 taong pagkakabilanggo. Magandang balita po para sa mga taga-gobyerno, kautusan para sa pagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na Service Recognition Incentive o SRI para sa mga empleyado ng gobyerno, firmado na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa ng Administrative Order No. 40, saklaw nito yung mga kawani na ehekutibo kabilang dyan ng civilian employees ng national government agencies, state universities and colleges at government-owned and concerned corporations anuman ang posisyon. Makakatanggap din po yan ang military personnel ng Armed Forces of the Philippines, uniform personnel ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno. Layon daw po ng SRI na kilalanin ang ambag ng mga kawani ng gobyerno para makamit ang mga target sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028 at 8-point socio-economic agenda na maibalik ang puhunan ng mga producer o developer ng mga renewable energy, kabilang dyan ng solar power at wind energy sa ilalim ng Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Kasi 46 na unang umaga, hinihilit naman sa piso sa kada litrong bawas presyo sa mga produktong petrolyo na kabayan sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na ibinatay sa 4 na araw ng kalakalan, posible ang humigit kumulang 30 sentimo na bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Bali naman matapyasahan ng humigit kumulang 60 sentimo kada litro ang presyo ng diesel, habang humigit kumulang naman 65 sentimo sa kada litro ng kerosene.
Ang nakambang bawas presyo sa langis ay dahil umano sa pagbabalik doon ng mga investor sa Russian-Ukraine peace talks at ibinalik ho na produksyon ng Iraq sa isa nilang oil field. Double waste at double V. Pansamantalang regulasyon sa surge pricing naman TNBS ngayong Kapaskuhan, ipapatupad po yan simula December 17 hanggang January 4, 2026. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, layon po nitong tugunan ang hinaing ng mga pasaherong hirap makapag-book ng TNBS tuwing rush hour o kapag masama ang panahon. Isa rin daw po ito sa paraan para magkaroon ng batayan ng surge pricing na hindi dapat hihigit ng doble sa base fare. Lead pa ng LTFRB, panalo din naman daw po dito yung TNBS driver dahil nakasaad sa kanilang utusan na hindi dapat makihati ang Transport Network Company sa surge fare. Pero ayon naman sa TNBS Community Philippines, posibleng direct ito dito maapektuhan ang kanilang kita. Ngayong Kapaskuhan, maaari daw po hindi na lang bumiyahe ang mga driver kapag traffic para maiwasan ang pagod, gastos at pagkaubos ng kanilang oras. Double waste at double V. Kayo ba'y pabiyahe pag ganito ang husad doon ang sasakyan na dumadaan dito sa EDSA? Ang bilis ng husad ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA naglalaro lang sa 11 kilometro kada oras. Kaya naman yun. Oo. Tinawag mo pang major highway ng Metro Manila. Oo, 11 kilometers per hour. Yan. Dahil sa matindihong traffic ngayong holiday season, ayon sa MMDA, mas mabagal yan kumpara sa karaniwang 15 hanggang 20 kilometers per hour. Sa normal na araw yan, ha? Katunayan, pistulahong parking lot. So kulang na lang yung mga maniningil sa inyo dyan sa EDSA ng parking fee. Katunayan, pistulahang ang parking lot niya ang Kamuning Flyover kahapon. Gayon din sa Ortigas Flyover, ay talaga yan, Ang iba pang bahagi ng EDSA, kaya yung ilang sasakyan ang piniling dumadala lamang puno sa pass lane. Ako may kwan yan. Bawal yun. Parusa yan, may penalty yan. Meron. Pero bukod ho sa EDSA, ramdam na rin ang mabigat na traffic sa mga alternatibong ruta gaya ho sa Samar Street dito sa Quezon City. Mahirapan din lumabas ng EDSA. Yung mga sasakyan mula ho sa looban dahil sa bumper-to-bumper na traffic gaya dyan dito sa may South Borromeo. Double waste at double V. Mga sasakyang iligal naman na nakaparada sa ilang lugar sa Metro Manila hinatak bilang bahagi ng pagpapaluwag sa mga kalsada ngayong Kapaskuhan. Kabilang po dyan sa mga inputan ng MMDA ang Katipunan Avenue at Naras Street sa Quezon City kung saan ilang kotse, motorsiklo at tricycle ang kanilang nahatak. Mahalaga daw pong mapaluwag ang mga nasabing kalsada na nagsisilbing alternatibong ruta ngayon patungong Mindanao Avenue at MLEX. Sa Camis Road naman, binatak din ang mga sasakyan sa bangketa na kahambalan sa daanan ng mga pedestrian. Dapat lang. Ayon kay Gabriel Go, pinuno po ng MMDA Special Operations Group Strike Force, bukod sa pagpapaluwag sa trapiko, makakatulong din ang kanilang operasyon para maiwasan ang aberya o mga aksidente sa kalsada. Sa Guadico Bridge naman sa Eastern Visayas ay bukas na sa mga sasakyan na may timbang na 15 tons pababa o 15 tonelada pababa. Two-way traffic naman ipinapatupad na nadala sumailalim sa structural assessment. Itong Mayo ang tulay na nabugnay sa Leyte at Samar kung saan ayan nakita ang problema sa ilang bahagi nito. Dahil dito hindi mo naligtas. Dahil hindi naligtas ay binawalan muna ng DPWH ang pagdaan ng mga sasakyan na may bigat na 3 tonelada o higit pa. At nagpatupad ng one-way traffic sa tulay na itinayo pa noong dekada 60, 1960s pa pala yan. Ngayon, kasabay nito ang isinagawang rehabilitasyon ng tulay. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon itinas na sa 15 tonelada ang bigat ng mga sasakyan. Pangulong Bongbong Marcos, ininspeksyon naman ang ilang infrastruktura sa Bacolod City, Negros Occidental. Kabilang ko sa sinilid ng Pangulo ang Oplan kontrabaha ng lungsod kung saan nililinis sa mga daluyan ng tubig tulad ng Mambulok Creek. Tatagal naman yan hanggang sa Hunyo ng susunod na taon. Kasunod nito, binisita rin ng Pangulong Marcos ang pagpapalawak at pagpapaganda ng Badago Port sa Bacolod. Layo nito na maitaas ang antas ng serbisyo sa pantaran para sa mga pasahero, ro-ro vessel at produktong agrikultural tulad ng asukal. Double waste at double V. Samantala, 3 tao po napaulat na sugatan sa sulog na sumiklap sa barangay Pleasant Hill sa Mandaluyong City kagabi.
Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang malaking sunog na yan pasado alas 6 ng gabi at umabot sa ikalimang alarma bago na pasado po alas 10 ng gabi. Naging pahirapan daw po yung pagkapula sa apoy na yan dahil sa mahinang tubig mula sa hydrant malapit sa nasusunog ng mga kabahayan. Sa ngayon, sa covered court muna ng barangay nananatili ang mga nasunugan. Tinatayang aabot naman sa 1 milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian ng naturang sunog at inaalam pa ang Saan may sunog, dito. kuya? Ano ba yan? Kailan Pasko? Kagabi sa may Pleasant Hills daw. Kagabi? Oo. Saan, kuya? Mandaluyong po, Pleasant Hills. Kaugnay sa asong masintabi ko ha, pinutulan naman ako ng pila. Ano? Bukas kumano na. Ewan ko, ha? Mataon ng wasi ka talaga ang aso, kumakabon. Oo. Baka nahingay yung Kaya nga bantay sila, di ba? Oo. Ayon sa Valenzuela LGU, katuwang nila ang Valenzuela Police at ang City Veterinary Office para sa malalim na pagsisiyasat. Sa unang pahayag ng pulisya, sinabing patuloy ang kanilang investigasyon para mahanap ang may-ari ng aso at makakuha ng kopya ng CCTV footage. Kawawa naman. Sa lugar, isang saksi rin naman ang tumulong sa kanila at sinabing nasugatan ng aso si Kobe matapos makipag-away sa iba pang aso sa kalsada. Ay matatandaan na madaling araw nito Martes nang matagpuan si Kobe na duguan at wala nang bigla. Meron pong pagragasang ng lupa mula sa kabundukan sa baba ng kalsada na huli kami sa Talisay City sa Cebu. Sa kuha po ng video sa barangay Manipis kahapon ng umaga, makikita ang ilang motorista ang muntik matabunan po ng gumuhong lupa. Dahil sa landslide na yan, hindi ngayon madaanan ang Cebu Toledo War. Agad naman nagsigawa ng clearing operations ang DPWH. Ayon sa mga otoridad, ang pagbuho ng lupa ay dulot ng paglabot ng lupa dahil naman sa mga pag-ulan sa naturang lugar. Walang tumaan ng pagbabagsak ng landslide. Nakatama na naman. Ingat ko sa mga tumadaan sa mga gilid ng bundok yan. Kita-kita o. Kaya yan, ingat mo ating mga kagubatan na manatili na matibay na kapuno dyan. Sigma na wala namaga. May ito sa 7,000 piraso naman na mga substance na ito ng plywood. Nabis na mga pilihan sa isang bodega sa San Simon, Pampanga. Sa misa ng search warrant na saksam ang may 6 piso talaga ng mga hindi ligtas na plywood. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, walang clearance ang pagkaito mula sa DTI Bureau of Philippine Standards na diskubra rin sa lugar ang isang improvised shotgun o sumpa at saka yung mga bala. Improvised ito. Arestado sa operasyon ng 48 anyos na Chinese national. Malabo na naman ang pagpipinta ng nasabing plywood. Samantala, magkapatid na umuling pumatay na kanilang kapitbahay sa Pasig City dahil sa pagtatalo sa metro, arestado. Ayon sa Pasig Police, maghiwalay na naaresto ang mga suspect sa Valenzuela City at sa Maligagmay sa pamamagitan ng cyber patrolling gamit ang social media. Pinagtulungan na muna ng magkapatid na patayin sa Palo-Bundok sa kahoy ang biktima ng kanilang kapitbahay sa barangay Pinagtumata noong July 2015 bago nagsago ng ilang taon. Yan ay dahil sa isang pagtatalo sa pagitan ng mga suspect at ng biktima na nakasubmeter lang sa kanilang linya ng tubig. Nakakulong ngayon sa Pasig City Police Station ang magkapatid na salahin na mahaharap mo sa kasong murder. Yan, yung metro ng init ang ulo nyo, kontrolin nyo. Diba? Oo, hinahintay ka na nyo. Wala kang pagkakataon sa Wala na. mga kayo. Ano yung ginawa nyo? Kamitin pa yung buhay. Metro. Pwede na kanila ngayon sa pagkapan. Kaso ngayon, yan ba ang ginawa nyo? Samantala, ang 57 daw na umaga, Certified Public Accountant o CPA lawyer naman na konektado sa Bureau of Internal Revenue o BIR, patay sa normal sa Mandaue City sa Cebu. Sa kuha ng video na yan, makikita mo ito sa gilid ng isang itim na sasakyan ang isang riding tandem. Bago tinampangan ang 54 anyos na lalaking biktimang sakay nito. Batang sa informasyon, papunta ng trabaho. Ang biktima ng pangyari para ng bagay ng Huwebes. Patuloy ko ang patuloy sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspect na yan. Todo sa magiging kawani ng BIR, kabilang din sa mga tinitilang mo dito sa krimen ay may kaugnayan sa negosyo ng biktima. Samantala, dati umanong civilian intelligence agent
Nila dating Paolo Rodrigo Duterte at anak na si Vice President Sara Duterte, isiniwalat po ang paghahatid di umano ng milyong-milyong pera sa iba't ibang personalidad. Ayon kay Ramil Madriaga, direkta umano siyang kunyang nakukuha ang utos mula sa mga tauhan ng Office of the Vice President, partikular kay Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Tanchica. Sa isang pagkakataon, naghatid umano siya ng dakong bag na naglalaman ng mahigit 30 million pesos na cash bawat isa. Dinala rin daw po siyang pera pati isang alkalde sa Cabuyao, Laguna, tanggapan ng ombudsman at isang comedy bar sa Quezon City, kung saan nakita niya ang dating tagapagsalita ni Vice President Duterte sa Atty. Reynaldo Musaya. Sa isang pahayag, pinagdaanan naman ni Musaya ang kanyang katawag-tawag sa Rizal ni Madriaga na may tutuloy ng police habang pinalagpulaanan din po ni Colonel Lachica ang paratang laban sa kanya. Sinusubukan pa naman ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Duterte at iba pang nabanggit sa affidavit nitong si Madriaga. Abangan mo sa pagbabalik ng Double Voice, Double B ngayong Sabado. Ang pulat-pulat ng mga radyo reporters at sila nakasabay na. Daming pera sa Pilipinas. Nasaan ang pera? Daming perang pinag-uusapan sa Pilipinas. Ang mga bilyon-bilyon na. May mga nasa maleta. Tapos pag naman ngayon, dapat Ang tawag sa pera niya. Sandali, si Carlo Mateo at si Rolteca at Melo. Naka-standby para iulat ko sa inyo ang ako, ito yung mga papuntang ito ba dito ang area. Kabagan o dyan, lalo na traffic yun. Anong nag-design weekend ngayon eh. Baka marami ang uuwi o na maaga. Baka nag-lead na ang susunod na linggo. Baka dyan, maaga. Kuya, may Gcash ka? Apo. Gcash ko. Ano ba yan? Sige po, 0949. Wait lang ulit ha. Game ko yan, 09 49 ah. 0949. Maraming pamihirap ay sa mga naunila. Pwede naman. Eh, namili ko anak June. Bueno, alas 6:10 na oras umaga atin akong kausapin. Pag-uusapan namin, ha? Ito, kailangan nyo sa bahay ngayon para sa inyong sinagang. Sinangapin. Sinagang. Sinagang muna. Asgahin, o gusto nyo sa balat, sa umaga, eh, ang bigas. Yan. Mahalaga yan, eh, papasko. O, syempre, tuloy-tuloy ang kainan yan. Kalimang kanan ng party. Iba, nagsasayang pa eh. At saka ano, ang mga pira hindi nabubuhay ng walang kanin. Wala, oo. Ngayon yan, presyuhan ating kumustahin mula sa Department of Agriculture ng Region ASEC, Arnel de Mesa, ang ating tagapagsalita ng Department of Agriculture. ASEC, good morning! Magandang umaga po, Aseng. Ay, good morning.
Hindi naman po kami pinagpapawalan na bumati ng Merry Christmas. Maligayang Pasko sa inyo. Totoo yan. Maligayang ang ulan po ng bigas natin. Supply and price. Oo. Merry Christmas din po. Yes po, maganda po yung dahil po nagkaroon tayo ng import dahil maganda po yung supply ng bigas natin at kahit hindi tayo when expect natin naging maganda yung harvest natin hanggang sa natapusan natin taon. May posibilidad na malampasan natin yung 2023 record natin. But of course, we have to wait yung official na Sige, Kuya, diretso. Ito, no? Oo. Ganito. Sige, diretso ka. Kasi baka mapunta Oo, doon sa kuya, kanila. ikot ka. Nanigurado na muna. Ay, malaki yun. Pero nung panahon na yun ba? Sige, Kuya, diretso ka na. Dito sa may bandang kanan. Panahon ng 2025 na Hindi ka kakanan, Kuya, yan. Sa may hagdan. Unang hagdan. Yan. Sige po. Yan, dito lang. Ingat po, Kuya. Salamat po, ma'am. God bless po. Ingat Kuya, din po. nasan ko na yung chika siya? Yes po. Thank you po. Ingat po. Thank you. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.